Nagsimula ang anime sa mga marino na may nakitang isang drum sa dagat. Gamit ang lubid ay kinuha nila ito sa pag-aakalang may laman itong alak. Nanlaki ang mga mata ng watchman nang makita ang barko ng mga pirata kaya agad na sinabi sa mga kasama. Agad silang inatake ng mga pirata ng mga cannonball na naging dahilan para magpanik ang mga pasahero sa loob. Ngunit habang nagtatakbuhan ng mga tao ay natuwa pa si Nami. Nagpakita ang kapten ng mga pirata na si Alvida. Nang mapinsala ang pampasaherong barko ay gamulong ang drum sa loob. Saka lumapit ang barko nila Alvida at ikinabat ang mga hawk para makatawid ang mga pirata. Ngunit si Kobe ay natatakot sumugod kaya tinapon siya ng kanyang kapten papunta sa pampasaherong barko. At muntik pa siyang tamaan ng sumugod na din si Alvida. Saka nagpakita sa mga tao para pagnakawan ang mga ito. Samantala si Kobe ay nagpunta sa kusina at nakita ang drum na gamulong. Habang si Nami naman ay nagpunta sa barko ng mga pirata para magnakaw. Ngunit nang makita siya ng isang bantay ay pinuntiryan niya ang itlog kaya bagsak si Mang Kanor. Kinuha ni Kobe ang malaking drum sa pag-aakalang may laman itong alak, ngunit kinuha ito sa kanya ng mga kasama at nagbanta na huwag magsusumbong sa kapten nila. Bubuksan na sana ito ng isang pirata ngunit biglang lumabas si Luffy kaya napatulog si Damulag. Sumugod ang dalawang kasama pero naputol ng bida ang mga espada nila kaya napatakbo na lang ang mga ito. Pagkatapos ay nagpunta ang bida sa storage room kung saan nakahanap siya ng maraming mansanas, at dito ay ikinwento ni Kobe na mangingisda lang dapat siya pero aksidenteng nakasali sa mga miyembro ni Alvida. Patuloy ang paghakot ng mga pirata sa mga kayamanan. Nang isumbong si Luffy ng mga tauhan sa kapten nila, hindi makapaniwala si Kobe na nais ni Luffy na maging hari ng mga pirata, kaya binatukan siya nito. Napagtanto ni Kobe na nais niya na ring tahakin ang nais niyang landas na maging isang marine para hulihin ang mga pirata. Subalit gumuho ang kisame dahil dumating pala si Alvida kaya todo ang nginig ng itlog ni Kobe. Tapos tinawag ni Luffy na tabachoy si Alvida kaya galit na galit ito pero nakatakas ang dalawa. Saka kinalaban ni Luffy ang mga pirata na nasa itaas. Pero dahil napakarami ng mga ito ay pinahaba niya ang kamay at saka sumugod sa mga ito kaya naubos ang mga tauhan ni Tabachoy. Habang abala sila ay nakapagnakaw na si Nami. At nang mapansin ni Kobe na desidido si Luffy ay sinabihan niya si Alvida na ito ang pinakapangit na matandang Tabachoy na nakilala niya kaya tawang-tawa si Luffy. Galit na si Alvida kaya takot na takot si Kobe. Ngunit pag-atake ni Alvida ay sinalag ito ng ulo ni Luffy pero dahil isa siyang goma ay wala itong epekto kaya gamit ang goma-goma no pistol ay nagawang mapatalsik si Alvida. Nagulat ang mga pirata sa nangyari sa kapten nila nang biglang yumanig dahil dumating pala ang mga marine. Kaya tumalon si Luffy sa isa pang bangka kaya nakita niya si Nami sa ibaba. Tagumpay na nakatakas sila Kobe at Luffy sa mga marine. Nang mapag-usapan ng tungkol sa pirate hunter na nais daw gawing crew ni Luffy, kaya nagpunta sila sa bayan kung nasaan ang pirate hunter. Nagpunta sila sa base ng mga marine at pagsilip sa bakod ay nakita ang nakakatakot na pirate hunter. Ngunit may pumasok na isang batang babae para bigyan ng pagkain ng lalaki pero ayaw niya itong tanggapin. Dumating ang anak ni Captain Morgan at kinain ang dala ng bata subalit masyado daw itong matamis kaya tinapak-tapakan. Umiyak ang bata dahil sa nangyari. Saka ipinag-utos ni Helmeppo na itapon sa labas ang kawawang bata. Itinapon sa labas ang bata ngunit iniligtas ito ni Luffy. Pag-alis ng mga marine ay kinausap ni Luffy ang pirate hunter na si Zoro. Kaya nalaman niyang isa pala itong pagsubok para sa pirate hunter. Bago umalis si Luffy ay pinakuha ni Zoro ang rice ball sa sahig na kahit puno na ng buhangin ay kinain niya pa rin. 3 linggo ang nakalipas ay pumasok ang alaga ni Helmeppo sa resto kaya kinalaban ito ng batang babae. Tapos iniligtas pala siya ni Zoro mula sa alaga ng spoiled brat. At kusang loob din daw na nagpahuli si Zoro upang hindi sila parusahan ng kanyang ina. Bumalik sa resto si Helmeppo at nais kumain ng libre. Narinig din ni Luffy na balak nitong i-execute si Zoro kaya sinapok niya ito. Isusumbong daw ni Helmeppo si Luffy sa tatay niya pero walang pakialam ang bida. Agad na nagpunta si Helmeppo para magsumbong sa tatay. Samantala si Luffy ay nagpunta kay Zoro para sabihin ang balak ni Helmeppo sa kanya. At sinabing wala na daw magagawa si Zoro dahil nagpasya na siyang isali ito sa kanyang crew. Kasalukuyang itinatayo ang estatwa ni Captain Morgan. Nang magtanong si Helmeppo kung kailan siya nito igaganti. Pero sinapok nito ang sariling anak dahil isa lang daw itong kahihiyan sa lahi nila. Ipinag-utos pa ni Captain Morgan na patayin ng batang babae ngunit nang ayaw gawin ng crew ay ito ang pinatay niya. Sa ibaba ay nagtataka si Luffy kung bakit walang nakikitang marine. Nagpasya siyang magpunta sa itaas ngunit dahil sa kanya ay naputol ang estatwa ni Captain Morgan. Kaya ipinag-utos ng captain na ipapatay si Luffy pero kinuha nito si Helmeppo bago tumakbo. Samantala kinakalaga ni Kobe ang tali ni Zoro. Ngunit dumating ang mga marine kasama si Captain Morgan. Kinuha ni Luffy ang mga espada ni Zoro. Nang makita sa bintana na nasa panganib sila Kobe, kaya agad na tumalon si Luffy para harangan ng mga bala ng baril na bomanda lang sa katawan nito. Ibinigay ni Luffy ang mga espada ni Zoro kaya napapayag niya na itong sumali sa kanyang crew. Ngunit habang tinatanggal ang tali ay sumugod na ang marine. Pero sa huling sandali ay nailigtas sila ni Zoro gamit ang 3 espada. Tapos
gamit ang mahabang paa ng bida ay winalis niya ang mga Marine. Inatake niya si Captain Morgan ngunit ipinangsalag ang palakol. At napakalakas man ng Marine Captain ay talsik pa rin siya sa ating bida. Kaya pinagsasapok niya ito ngunit ginawang hostage ni Helmeppo si Kobe. Pero sinapok lang siya ni Luffy sa pagmumukha. Samantalang si Captain Morgan ay pinatay ni Zoro. Dahil sa nangyari ay nagdiwang ang mga Marine dahil wala na ang malupit nilang captain. Kasalukuyang nagnanakaw si Nami nang makita niyang naunahan na pala siya ni Buggy sa mapa ng Grand Line. Dahil mga bayani ng lugar ay nabusog sila Luffy at Zoro. Dito ay nalaman ni Zoro na siya palang ang crew ni Luffy at meron lang silang maliit na bangka. At pag-alis ng dalawa sakay ng kanilang bangka ay sumaludo ang mga Marine dahil sa ginawa nilang kabutihan. Dahil dito ay mas napahanga si Kobe kay Luffy. Nakita ng mga tauhan ni Buggy ang bangka na sinasakyan ni Nami. Ngunit naloko sila ng babae kaya nakuha nito ang mas malaki nilang bangka. Tapos umulan pa ng malakas kaya lumubog ang tatlong engot. Nilipad ng hangin ang straw hat ni Luffy. Kaya naalala niya si Shanks na nagbigay nito sa kanya. Dumating ang mga bandido sa resto. At dahil naubusan sila ng alak ay pinahiya nito si Shanks sa mga miyembro. Ngunit pag-alis ng mga ito ay tinawanan lang nila ang nangyari. Pero hindi maintindihan ni Luffy kung bakit sila natatawa kaya kinain niya ang prutas na nasa lamesa na isa palang devil fruit kaya naging goma ang katawan. Pagkatapos ay nagpunta si Luffy sa mga bandido dahil sa ginawa ng mga ito. Nakita sila ng mayor kaya nagmakaawa ito na wag ng patulan ng bata. Pero balak pa rin itong patayin si Luffy. Mabuti na lang ay dumating sila Shanks, na agad na tinutukan ng baril ng isang bandido. Ngunit sa isang iglap ay napatay ito ng tauhan ni Shanks. Kaya sumugod ang mga bandido ngunit isang tauhan lang ni Shanks ang katapat ng mga ito. Kaya gumamit ng smokescreen ang natirang bandido para maitakas si Luffy. Nagpunta ito sa dagat saka hinagi si Luffy para malunod. Subalit dumating ang halimaw na tinatawag na Sea King na agad na kinain ang bandido. Tapos kakainin din sana si Luffy ngunit nailigtas siya ni Shanks. At gamit ang haki ay napaalis niya ang Sea King. Subalit naputol ang kaliwang braso nito sa pagliligtas kay Luffy. Bago umalis sila Shanks ay nangako si Luffy na magiging mas malakas siyang pirata, kaya ibinigay ni Shanks ang straw hat upang ibalik sa kanya ng bida kapag natupad na nito ang pangako. Nakakita sila ng isang ibon, kaya tumalon si Luffy para hulihin ito pero napakalaki pala kaya humingi ng tulong kay Zoro. Nakita ng tatlong tauhan ni Buggy ang kanilang bangka kaya kumapit ang mga ito. Tapos nagbalak silang kunin ang bangka kay Zoro, pero pinagsasapok kaya naging mga taga-sagwan sila ng swordsman. Samantala tumatakbo si Nami dahil kinuha niya ang mapa mula sa Buggy Pirates. Ipinag-utos ni Buggy na pasabugin ng malaking ibon kaya nahulog si Luffy. At sa ibaba ay muli silang nagkita ni Nami. Nagpanggap si Nami na boss niya si Luffy. Kaya si Luffy ang sinapok ng kalbo. Pero dahil lumipad ang straw hat ay sinapok niya rin ito sa mukha. Saka pinabagsak ang dalawang kasama nito. Labis na ikinagalit ni Captain Buggy ang pagkawala ng mapa ng Grand Line kaya gumamit ito ng kapangyarihan at sinakal ang tauhan. Bilang pasasalamat kay Luffy ay pinakain siya ni Nami ng libre. At nang malaman ni Luffy na isa siyang navigator ay pinapasali niya ang dalaga sa kanyang pirate crew, ngunit diit ng dalaga na sasali siya sa isang kondisyon. Dinala niya si Luffy kay Buggy at sinabing nag-traidor na siya sa dati niyang boss at nakiusap na pasalihin sa Buggy Pirates. Pumayag naman si Buggy kaya ikinulong si Luffy. At nagkaroon ng malaking kasiyahan para sa bagong miyembro. Saka pinalabas ni Buggy ang special Buggy Ball na itinira sa mga kabahayan. Hindi akalain ni Nami na ganito mag-isip si Buggy. Ipinag-utos din ni Buggy kay Nami na tirahin si Luffy ng kanyang special Buggy Ball para patunayan na siya ay isa ng kakampi. Kaya naipit ang dalaga sa sitwasyon na kapag hindi siya sumunod ay siya ang papatayin. Pero ang tagal niya kaya kinuha ang hawak niyang posporo para sindihan ng kanan. Ngunit inatake ito ni Nami dahil ayaw niya daw gawin ang gawain ng mga pirata. Nakita ni Luffy na nasindihan ng kanan. Saka inatake ng mga pirata si Nami pero pinilit nitong iligtas ang bida gamit ang kanyang kamay. Umatake ang mga kalaban ngunit dumating si Zoro para iligtas siya. Kaya napilitan si Buggy na kalabanin ang dating pirate hunter. Ngunit sa isang atake ay naputol ni Zoro ang katawan ni Captain Buggy pero tumatawa pa rin ang mga tauhan nito. Saka biglang bumangon si Buggy at sinaksak si Zoro. Dahil may kapangyarihan din pala ito ng Devil Fruit kaya nagagawang mahati ang katawan. Nainis si Luffy kaya tinawag niyang Laki Ilong si Buggy na pinakaayaw pala nitong marinig. Kahit nasugatan ay nakipaglaban pa rin si Zoro. Saka naisipan ni Zoro na itutok ang kanan kay Buggy at ginamit sa kanila ang sariling sandata. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng pagkakataon si Zoro na itaakas ang kanyang captain. Dumating si Moji at inutusan ni Buggy na tapusin si Zoro. Nakarating sila sa tapat ng isang pet shop na may nagbabantay na aso nang inatngat ang mukha ng bida. Dumating si Nami dala ang susi, ngunit kinain ito ng aso kaya sinakal niya ito dahil hindi na siya makakaalis sa kulungan. Lumabas ang mayor ng bayan at tinulungan nito si Zoro. Saka sinabi ng doktor na nagbabantay pala ang asong si Chow Chow sa pet shop ng kanyang amo ngunit matagal na daw itong patay kaya siya na ang nagpapakain.